Alam na nating lahat kung ano ang mga naiambag ni Michael Jordan sa pananatili nito sa Chicago Bulls. Ang kanilang dinastiya, 6 na championships at ang pagiging greatest of all time. Pero madalas nakakaligtaan ang isang chapter ng kanyang karera, ang kanyang panahon sa Washington Wizards. Kaya ating silipin ang pagbabalik ni Jordan sa NBA at kung ano ang nangyari sa 2 huling season niya. Noong January 19, 2000, kinuha si Jordan bilang presidente ng basketball operations ng Washington Wizards. Hindi magandang sitwasyon ng Wizards noon. Kagagaling lang nila sa 2 sunod na season na hindi man lang umabot sa 30 wins. At trinade din nila ang kanilang mga batang players na sina Chris Webber at Ben Wallace. Bilang executive, ang pinakamalalang desisyon na ginawa ni MJ ay ang pagpili noon kay Kwame Brown bilang first overall pick sa 2001 NBA draft. Maraming analyst ang mataas din ang expectation kay Kwame. Kaya hindi lang si Jordan ang naniniwala na pwede itong maging susunod na NBA superstar. Pero sa huli, naging isa siya sa pinakamalalang bust sa NBA history. Habang nasa posisyon bilang presidente, ay inamin ni Jordan na namimiss niya ang paglalaro. Noon, sinabi niya na imposibleng bumalik pa siya sa NBA. Pero nagbagong isip niya nang mag-unretire ang kanyang kaibigan na si Mario Lemieux, legend sa paglalaro ng hockey matapos ang 3 taon na pagre-retiro. Kaya't na-inspire si MJ na muling bumalik sa court. Noong September 2001, inanunsyo ni Jordan ang kanyang pagbabalik bilang player ng Wizards. Iba na ang expectation sa kanya noon. 38 years old na siya, matanda na para sa standards ng NBA at mapupunta pa siya sa worst team. May ilan namang umaasang kaya pa rin niyang dalhin ang team sa playoffs, pero karamihan ay alam na hindi na ito magiging kasing spectacular ng kanyang Chicago years. Dahil babalik siya sa court, kailangan niyang iwan ang kanyang executive role. Kinuha rin nito ang kanyang dating coach sa Bulls na si Doug Collins para pangunahan ng Wizards. Sa paghahanda para sa kanyang pagbabalik, nag-insign si MJ ng matindi pero hindi basta-basta ang kanyang pinagdaanan. Umabot ang timbang niya sa halos 240 pounds kaya kailangan niyang magbawas. Masakit na rin ang kanyang likod dahil sa pagtanda at nabalian pa nga siya ng ribs sa practice nila ni Ron Artest. Nang magsimula ang season, pumirma siya ng 2-year, $2 million contract na buong sweldo ni MJ ay i-donate niya sa mga biktima ng 9/11 terrorist attacks. Kahit may edad na, nagpakita pa rin ng solid numbers si Jordan. Sa 2 season niya, nag-average ito ng 21 points, 6 rebounds, 4 assists at 1.5 steals per game. Pero bumaba ang efficiency niya sa 43% field goal at 48% true shooting percentage. Mas mababa ito sa league average. Ang dahilan nito ay dahil sa binago niya ang kanyang playing style na halos lahat ng tira ay mula sa mid-range. Hindi na siya masyadong nagdadrive, bihira lang mag-tres at hindi na rin madalas makakuha ng fouls. Bukod sa kanyang laro, naging issue rin dito ang pagtrato niya sa kanyang mga teammates dahil matindi ang pressure at pamumuna ni MJ, lalo na kay Kwame Brown doon na galing high school at 19 years old lang na biglang napasabak sa NBA sa ilalim ng pamumuno ng greatest player of all time. Kahit sa Bulls pa lang noon ay ganito talaga ang style ng pagmamotivate ni Jordan sa kanyang mga teammates, pero may mga tao na hindi kayang i-handle ang ganitong klaseng pamumuno. Nahirapan si Kwame sa adjustment. Maliit rin ang kanyang kamay para sumalo ng mga pasa. Mababa ang defensive IQ at hindi siya makasabay sa matatanda at malalakas na kalaban. Si Jordan naman ay naging demanding at laging pinupuna si Kwame. Lagi itong tinutulak sa limitasyon na parang minamadali ang development nito. Maraming kwento ang kumala tungkol sa pagiging harsh ni Jordan at grabe ang pressure na dinanas ng bata. Hindi rin maganang relasyon ni MJ sa iba niyang teammates. Si Rip Hamilton na second leading scorer ng team sa panahong ito ay trinade para kay Jerry Stackhouse. Player na galing rin sa North Carolina kaya mas malapit siya kay MJ. Sa kanyang unang season sa Wizards, maganda na sana ang kanyang simula pero na-injured ito matapos mapunit ang kanyang cartilage sa tuhod.
Noong 2002-2003 season, nakumpleto niya ang lahat ng laro, 82 games at nag-average ng 20 points per game. Isa sa pinaka-memorable moments niya ay ang kanyang huling All-Star game. Hindi siya napili bilang starter, pero dahil sa respeto ay binigay ni Vince Carter ang kanyang spot para sa GOAT. Sa huling segundo ng OT, nakapagbuslo si Jordan ng mid-range fadeaway shot. Nakala ng lahat ay game winner na, pero dahil sa late foul kay Kobe, nauwi pa rin sa panalo ng West. Sa dalawang season ni Jordan sa Wizards ay parehong nagtapos ang team sa 37-45 record at parehong hindi umabot sa playoffs. Patapos ang 2003 season, tuluyan na siyang nagretiro sa NBA. Ngunit pagkatapos nito, inaasahan ni Jordan na ibabalik siya ng Wizards sa dati niyang executive position. Pero hindi ito nangyari. Hindi natuwa ang owner na si Abby Paulin sa mga galaw na ginawa ni MJ bilang presidente, kaya tinanggihan nito ang kanyang muling pagbabalik sa posisyon. At sa sobrang sama ng loob ni Jordan sa nangyari, inamin niya na kung alam niya lang na ito ang gagawin sa kanya sa kabila ng sakripisyo niya sa Wizards team, ay sana hindi lang siya naglaro para sa Wizards. Hindi man naging matagumpay ang kanyang karera sa Wizards gaya sa Bulls, pero mahalaga pa rin ito para sa kabuuan ng kanyang legasiya. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas maraming sports kwento.